Hi friend, another day, another story of God's grace to share. Sinimulan ko na nga mag-pack ng mga dried pusit pang benta dito sa Benguet. Ito namang makalat na storage room ay naayos na para magamit ng mga bata pag Sunday. Nagluto din nga ako ng creamy carbonara para sa celebration ng aming wedding anniversary. Nilabas ko na nga itong nakakarton na dried pusit. Naisip ko nga kasing ipack na agad ito ng tigwa 1/4 para bago ibenta. Pero hinati ko muna nga ito sa dalawa dahil kalahati nga lang yung ipapack ko na tigwa 1/4. Mas madali nga kasing magbenta kapag ganitong nakatingi. Medyo mahirap nga mag-repack kapag naka-plastic ang kamay kaya tinanggal ko na lang nga ito. Pero wag kayong mag-alala kasi hinugasan ko naman ng maigi yung aking mga kamay. Pagkatapos ko nga maipack lahat ay nakapag-pack ako ng 40 pieces na tigwa 1/4. At ngayon, isisild ko na nga yung mga ito gamit ang plastic sealer. Kapag ganito nga mga negosyo, maganda yung mayroong plastic sealer. Maliban nga sa mabilis na, secure pa yung ating mga product. Kaya kung gusto nyo nga ng ganitong plastic sealer, maglalagay din ako ng link nyo sa comment section. At kung gusto nyo naman nga ng ganitong dried squid at gusto nyo rin mag-reseller, i-DM nyo lang ako sa aking main account. Ganito nga pala kadami yung 1/4. Kaya talagang sulit na din. Pagkatapos ko nga makapag-pack ng pusit, naligo lang ako at binisita ko naman itong aking pinunla nung nakaraang araw. At nakakatuwa din nga dahil nga sumibol na rin itong aking kamatis, okra at sitaw. At dahil nga maglilinis din kami ngayon ng storage area, kaya sasabayan ko na rin yan ng paglalaba dito sa washing. Pagkatapos ko nga maisalang yung mga damit, tinanggal ko naman itong mga nakatambak dito sa may storage room. Kapag ganitong busy nga ako, nandito lang din naman si Via sa kanyang tatay. Sinasabayan ng kanyang tatay sa kanyang trabaho. At sa point nga na to, binigyan lang siya ng kanyang tatay ng activity para hindi nga ito maboring. At dahil okay naman nga si Via doon sa kanyang tatay, balik ako ulit dito sa aking trabaho. Katulad nga ng mga ganitong mabibigat, asawa ko naman yung nagbuhat para totally ay empty at malinisan ng maigi ang magiging classroom ng mga bata. At ito naman nga mga gamit ng mga bata sa dati nilang classroom ay siya naman naming inakyat. At sobrang blessing din nga talaga sa akin nung nagsabi nga itong isang youth namin sa church na tutulungan kami sa paglinis. Kinabukasan nga, tumulong din yung ilang kabataan sa paglilinis dito. Hindi ko na nga nasama sa video pero ito na nga yung naging result ng kanilang ginawa. At ngayon, magluluto naman ako ng creamy carbonara para naman sa simple celebration ng aming wedding anniversary. 11 years na nga kami mag-asawa pero 7 years bago kami nagka-baby. Marami na rin talagang pinagdaanan yung aming pagsasama. At sa part nga naming pagsasama ay meron din talagang problemang pinagdaanan. Pero sa pag-ibig at biyaya nga ng Diyos, eto, umabot pa talaga kami ng 11 years. Kaya ngayon, lahat talaga ng nangyayari sa buhay namin, nakikita talaga namin ito na biyaya ng Panginoon sa amin. Gaya na lang nga ng pagdating ni Via at yung maabot namin yung ganitong taon sa aming pagsasama. Balik na nga pala ako dito sa aking niluluto. Okay na nga pala itong sauce kaya nilagay ko na rin itong noodles. Pagkatapos ko nga nagluto, ito namang table yung aking inasikaso para kahit papaano talaga ay ma-feel namin yung aming wedding anniversary. At dahil hindi rin nga kami nakapagpataon, kaya itong mga candy na lang ang naisip kong pandagdag design na nabili ko rin lang dyan sa labas. Tinusok-tusok ko nga lang yan dito sa may stick kasama yung natirang ham sa carbonara. At ito namang nuggets, binili ko na rin lang dyan sa labas, pandagdag nga sa aming munting handa. Sa opportunity na business nga na dumating, sa youth na nag-volunteer para tulungan ako sa paglilinis, sa 11 years na pagsasama naming mag-asawa, at sa munting handa para sa celebration na ito, tunay na ang lahat ng ito ay biyaya at pagpapala na nagmumula sa Diyos. Kaya sa Kanya lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Again, thank you for being with us and see you in my next sharing.